Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang isang sikretong makakatalo sa alyansa ng mga manggagago. Walang iba kung hindi ang kanilang presidente. Eto na nga po mga kababayan. Eto na ho sigurado, eto na siguradong magpapatalo ho dito sa alyansa nitong mga senador na ito. Kasi alam nyo kung bakit, alam nyo yung mga Pilipino. Ito, sasabihin ko lang sa inyo ito Ang mga Pilipino, kaya ho nilang malaman kung ikaw ay totoo o hindi. Alam nila kung nagpe-pretend ka lang. Alam nila kung ikaw ay makatotohanan. Hindi ho yan nabobola, hindi ho yan napapaikot ng mga Pilipino. Kaya nga ho mga kababayan, importante, kaya nga pansinin ninyo, bakit mas pumutok ang social media kesa sa telebisyon? Bakit yung mga artistang mas sa TV hindi ganun kasikat, pero pagdating sa social media, nung nag-vlog sila, dun sila mas lalong sumikat. Alam nyo kung bakit? The secret in life, it's being authentic, ika nga. Yung maging totoo ka. Ayaw ng Pilipino ang tanso. Ayaw niya ng mga Pilipino yung mga tanso. Kaya nga importante maunawaan natin na unang araw pa lamang yung proclamation ng alyansa ng mga manggagago, ay ano pa ho, dyan pa lang sa simula, alam mo na kagad matatalo sila. Alam mo kung bakit, kanyo? Kasi ang ginamit ba naman, yung salitang suka. Dahil po dyan sa suka na yan, mga kababayan, alam naman po natin ang ginagawa ng suka, di ba? Pagka nilagay mo dyan yung kwintas ng ginto, dyan mo malalaman kung ang isang ginto ay pure o di kaya tanso. So ang talagang sumisira sa tanso itong mga suka. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. More than that. Ang pag-uusapan natin, hindi lamang po yung komento ni Marcos na tungkol doon sa suka. Pag-usapan natin yung awayan ng Marcos versus Marcos. Bakit ba? Anong ibig mo sabihin, Banat Bay? Marcos versus Marcos. Hindi ho, alam mo ba kababayan para lang linawin natin, wala hong ibang kalaban si Marcos kung hindi ho yung sarili niya. Hindi ho kalaban ni Marcos sa mga Duterte. Hindi, mali ho kayo dyan. Ang kalaban niya mismo yung kanyang sarili. Paano ko nasabi? Panoorin nyo ito Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. What? 1 minute later. Bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. Bro, Kita mo na? Pati itong basketball player na ito, hindi, totoo. Yan, halimbawa ho niyan. Diba? Inconsistent, ika nga. So, Marcos versus Marcos ang labanan. Diba? Marcos versus Marcos Sabi niya, wala dito sa mga kandidato na to ang sumisip-sip sa China. Pero nung siya nagsisimula pala yan ang kanyang tono. So dahil sa nilalabanan niya sarili niya, matatalo sila. Tuloy pa natin Tuloy pa natin itong si you talking about, man? Na pumapalak, yung iba pumapalak pa. Na tuwan-tuwa. Alam mo, hindi ko maintindihan sinasabi mo. Ang gulo mo, nababasahin mo na, hindi mo mabasa na maayos. Alam mo, doon sa sukatan, doon sa SMNI, alam mo, ako naunawaan ko na mahirap magbasa. Lalo na pag malayo, kasi malayo yung camera, malayo yung teleprompter. Pero pambihira, dyan na lang, nasa tabi mo na, di mo pa mabasa. What's wrong, Mr. President? Ano po ba yan? Sobrang liit po ba yan sulat na nakalagay dyan? Sino man ang sumulat yan, laki-laki yan yung sulat, di mabasa ng presidente, baka bagong gising lang to. Dahil may hangover pa. Diba? Madalas mag-party yan May hangover pa sa kakatrabaho, kayo naman. Gago! Napupuyat siya sa kakatrabaho, kaya tuloy may hangover pa, kulang pa sa tulog. Gago!
Baka puyat. Di ba? Hindi natin alam, baka puyat. Kaya hindi niya mabasa naman. Ang gulo eh. Ang gulo talaga. Sa totoo lang, pag nagsalita to, dinaig pa nito yung sabog. Di ba? Wala akong sinasabing sabog siya. Ang sinasabi ko, dinaig niya pa yung mga sabog. Nakakausap na ba kayo ng sabog? Yung magulong kausap, yung sabog ka ba? Parang mas magulo pa to sa sabog eh. Hindi ko sinasabing sabog siya. Sinasabi ko lang, mas magulo pa siyang kausap sa sabog. Na pumapalak, yung iba pumapalak pa. Na Anong pumapalak pa? tuwan-tuwa. Na Pumapalakpak, tuwan-tuwa. pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Ano? What? What? Ano na naman yan? Si Boss Dada. Ito dati si Boss Dada to eh. Nung hindi pa siya nakakalonok ng pakwan at saka ng baboy, ganito itsura ni Boss Dada dati. Di ba? 1 minute later. Simula nung umupo si BBM, Anong sa nangyari? totoo lang, naging kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda sa Scalboro. Kita nyo na? Yan yung mga hindi pinapakita ng media eh. Alam mo naman yung mga bayarang media, yung mga puta na media, yung mga puta di iho na media, hindi pinapakita yan. Yung mga pokpok na media, hindi pinapakita yan. Yan ang matunay na mangingisda, di ba? Sinasabi nung panahon ni Duterte, nakakangisda kami. Pero ngayon, hindi na. Tapos sasabihin ni Marcos na kesyo ngayon daw parang mas okay ang mga mangingisda. Ito po ang totoo. Hoy! Anak ng wewe, ba't lumabas to? Si Red Horse. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Ha? What? Wala daw dugo, wala daw baybahin ng dugo dahil sa tokhang. Naku po, sino kaya ang kokontra sa kanya? 1 minute later. Enrile would give a qualified admission that human rights abuses were committed, not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. So you're acknowledging that there were human rights violations and there were killings There's during no martial law? question that there were. Tama-tama tuloy si Pacquiao. Hindi, alam mo, sa totoo lang ito ang problema kay Marcos eh. Minsan kasi, dahil siguro bagong gising dahil puyat, puyat siguro. Hindi, may hangover siya mga kababae. Linawin natin, when I say hangover, wala akong ibig sabihin iba. Hangover, kakatrabaho. Masyadong puyat si Marcos sa kakatrabaho. Trabaho ng trabaho yan. Puyat. Siguro kaya ganyan yan, hindi niya nababasa yung script niya. Kasi parang alam mo nung panahon ng nangangampanya si Marcos noong 2022, hindi naman po siya ganyan. Hindi nga siya nagsasalita, hindi nga siya nagpapaliwanag eh. Ewan ko ba ngayon bakit tila nagbago siya ng imahe. Biglang bumabanat na siya ngayon, 'di ba? Hindi ko alam, nanonood ka ba ng Banat Bay? Ba't bumabanat ka? Hindi, ano nangyari sa'yo, Marcos? Bakit ganun? Bakit bigla ka nagbago ng tono? May nagtuturo ba sa'yo yung tatanga-tanga sa paligid mo? Hindi, meron ba nagturo sa'yo? O baka kasi may nagtuturo sa'yo yung tatanga-tanga sa paligid mo, tinuturuan ka ano sabihin mo, ikaw naman, hindi mo iniisip kung ano yung dapat mo sabihin. Hindi sa'yo kasi bagay yung humihirit ng ganyan. You know why? Because kulang ka sa research. Kulang ka sa research. Yung sasabihin mo walang bahid ng dugo. And remember, yan ang akusasyon sa buong pamilya mo. Tanda mo, no buong pamilya mo noon, sino ho ba ang pasimuno ng martial law noon? Sino po ba ang mismong si Enrile inamin na there were abuse on the time of your father. Si Enrile nakatabi mo. Si Enrile na presidential advisor mo. So ibig sabihin, kulang ka sa research, boy.
Ibig sabihin, kulang ka. Huwag ka nang humirit dahil mapapaya ka lang. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Yun naman nagbibigay ng script mo. Pambihira naman kayo. Mag-research naman kayo. No wonder, nako, ayoko na lang magsalita. No wonder, ang gulo-gulo nyo dyan sa Malacanang. May balita ako, gulo-gulo nyo daw dyan eh. Yung communication nyo, ang gulo-gulo eh. Bakit? Kanya-kanyang bida-bida daw dyan eh. Kanya-kanyang epal daw dyan eh. Diba? Kanya-kanya. Eh ang pinapahamak nyo ngayon, yung presidente, wala namang alam talaga yan. Yung presidente na yan, ang alam lang niya magbasa. Sunuran lang yan doon sa pinsan niya, saka sa asawa niya. O paano mangyayari yan? Kaya nga mga kababayan, di ba, yung una ko palang salbo sa inyo, sinasabi ko na, si Marcos ang magpapatalo sa kandidato niya. Oh, swear. Si Marcos ang magpapatalo sa kandidato niya. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi tumigil yung kakadaldal, matatalo talaga yung mga kandidato niya. Alam mo, dami ko nga may mga kilala ko dyan, di ko na sasabihin ha, pero nandidiri na sa nangyayari. Gusto na umiwas eh. Oh, gusto na umiwas. Di ko na lang papangalanan ha, pero meron akong kakilala dyan, gusto na umiwas sa campaign kung saan nandun si Marcos eh. Yung iba ka, umiwas na eh. Di ko na lang sasabihin kung sino ha, pero ganyan po, ganyan na po nangyayari diyan sa sa campaign na yan. Kaya masisira ho talaga.